ng Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, la 1:04 sa hapon. Kilala tabala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon, ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon, hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong nga tanan. Mga biyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Youth Connect. Adlaw katakaron sang Biyernes, Pebrero 13, tuig 2026. Ini na mga biyan ang ikaduha sa apatanan ka Webes, karon nga kuna apatanan ka Biyernes, karon nga bulan sa Pebrero tuig 2026. Sa kinaandan maging kaupod ninyo, tubtob ala 1:55 sa mga hapon, ako ang inyo alagad JP Herbas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo, subong man sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga hapon sa inyong nga tanan. Ginatamya taman sa isa ka mayad-ayad nga hapon ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod man sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang Youth Connect mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan kaangay sa mga tinalikdan nga episodes sa nga programa Youth Connect. Isa naman ka astig storya sa isa ka pamatanon ang aton nga pagapamatian kag pagatukibon. Ilalahon naton sila lamang madugay si katropang Mary Rose Balumit nga sining karon lang ginhingadlan nga isa sa mga top notchers sa February 2026 Respiratory Therapies Computer-Based Licensure Examination. Ibaloon ang istorya sa likod siyang iya mga paghimakas. Agud malabot ang kadalagan nga mangin isa ka board top notcher kag makatapos nga magna cum laude sa iya sining nga kurso BS Respiratory Therapy sa Central Philippine University. Ano bala ang iya sining nga mga inspirasyon kag mga tips nga pwede mahatag sa tanan nga pamatanon nga are also preparing for the respective board examination. Inabangabian ang bantayan sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon.
Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:09 sa hapon. Sa sining oras mga biyan, kaupod naton sa piyak nga linya to give us the latest update from DOST Pag-asa. We have Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, mayong hapon. Yes sir, mayong hapon sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Ang natang latest sa the-update sa subong adlaw, February 13 year 2026. Sa karon sir, line na nag-epekto sa eastern section sa southern Luzon, northeast monsoon na miha nag-epekto sa nabiling nga bahin kang Luzon, kag eastern east naman nag-epekto sa nabiling nga bahin sa Pungsod. Dito sa aton sa western Visayas, generally magulo-gulumon tugtog sa magalumon na kalangitan, kag may mga lap-lap na kita nga mga pagulan-ulan, pagpangilat na nag-oob, dala sining eastern. Kasarangan naton nga hangin, gikan na minhan na silangan, gadalain ni sila sang kasarangan ng mga pagbalog sa aton sa dagatan. Forecast temperature natin alas sa 25 to 29 degrees Celsius. Adlaw natin nagbatlak alas sa 11, magato na din siya alas 5:57 karon sa hapon. Tagaman natin latest sa update tulindi sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. Sir Rolly, sa mga kultura naton nga nagapreparar na para sa ila mangin date buwas nga adlaw kag subong man sa mga kultura naton nga mag-upod sa hiwaton nga Calle Real Night Market karon sa gabi. May we know sir, ano kadako ang posibilidad nga maulanon ang aton sini nga panyempo? Yes sir, so based sa itong extended weather outlook, so sa buwas no until Sunday, generally maging ayos na ang ating panahon and na ang Ayun. For your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, Sir Rolly Cuenca, madamo gid nga salamat kag padayon. There you have it mga biyan, si Sir Rolly Cuenca sang DOST Pag-asa. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:11 na sa hapon. Mabiyan sa ato naman nga pagpanumbalik, pakigangutan na naton ang aton bisita of the week. Ibaloon ang istorya ni katropang Mary Rose pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa.
Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 1:15. Sabi nila tayo ay bida-bida, puro ko daw wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang iba, sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila dama, di lang nila nakita, tayo'y gumagalaw, tayo'y gumagawa. Abyan, tumayo ka at sumama ang manindigan. Abyan, lumabas ka at ating patunayan. Ipakita sa bansa na tayo ay lumalaban. Ipamalas ang husay at tibay ng kabataan. Abyan, abyan. Mga abyan, sa nasiling ko na kaina, mangingopon naton sa itong pagpangalagad subong nga hapon ang isa ka graduate sa Central Philippine University, magna cum laude graduate, kag karon isa sa mga ginhingadlan nga top-notcher sa bag-o gid lamang natapos nga February 2026 respiratory therapies computer-based licensure examination. It is our honor nga makaupod si rank number 3, katropang Mary Rose Balumet. Katropang Mary Rose, mayong hapon kag welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Good afternoon also. Ayun, katropang Mary Rose, for those nga first time mabatian ang imo sini nga pangalan and first time makitang imo nga itsura, sino bala si katropang Mary Rose Balumet sa mga wala pa nakakilala sa imo? Yes, good afternoon sa tanan. I am Rose Cartagena Balumet from Barotac, Biao, Iloilo. I graduated from Central Philippine University year 2025. So you can call me MR. That's what they call me sa college ako. What's more about me? Maybe sa I love volleyball, painting, but hindi naman subong kay na busy na ganon. So I'm just like you. I'm just any other person, ordinary person na with huge dreams, and I honestly never thought na makalabot ko di. Ayun, katropang MR, congratulations gid no sa imo sa nga kadalagaan bilang isa sa mga ginhingadlan nga top-notchers sa February 2026 respiratory therapies licensure examination. And speaking of the board examination results, ano ang ginaobra ni katropang Mary o ni katropang MR sa nagwa ang resulta? Who informed you nga ikaw isa sa mga top-notcher kag ano ang imo nga reaksyon sang nabalaan mo nga ikaw isa sa mga nagpangibabaw? Honestly, before that, nagahampang lang ko sang magic chess to relax. Kay sabi ko, hindi ko gusto mag-think about it. That's one, kay ginaiwasan ko actually. And then, nag-message yung friend ko. So, paano ko ma-think nga wala ko kabalo nga subong magawa yung result. Sabi ko na. So, what I did, nag-clean ako sa room. Clean ko yung CR, haboy ko basura and tanan. And then, mga alas 9 na, wala Japon. Alas 5, alas 9 na sa gabi. And then,
So sabi ko, sige, ma-relax ako, maligo ko danay. And samtang kapaligo ko, nag-play ako sa music. And then dugay-dugay, na tingala ko, nag-untat yung music. Galiti mo, nagtuwag si mama. And then nakita ko yung messenger ko. Siya tumudamo sa mga messages, congrats, congrats. So abi ko, nakapasar ako. So amo lang na. And then pag intra ko sa video call together with mga pakaisa ko and mga tita, sabi sang ni mama kag sang utod ko, hala, ng top 3 ako. So hala, paano ko na-reach? Actually, wala akong nag-expect. So yeah, nakibot gid ko ya. Grabe. It was unexpected pa, kumbaga, ang imo sining pagpangibabaw. But kung hindi ko magsala, katropang MR, you graduated as the valedictorian o kung top of the class sang imo sining batch sa inyong kurso. Yes. Tama. Katropang MR, correct me if I'm wrong, no? Sa subong, ara ka sa Metro Manila while waiting for the results kuntani, straight from your board examination, dira ka gidya nagtener sa Metro Manila. Yes, bale, mga from October, ari na kami dit. And then, pag boards, diri rin. And then, nagpangita lang kami sang stayan during the boards para lapit bala sa amon nga review center. So, yeah, pagka February 11, dun nagwa ang result, but nagbalik na ako sa apartment I see. that time. The examination was conducted sang saan uni siya ginahiwat katropang MR. February 9 kag February 10, so it's computer-based. May isa lang kami ka-building na ginkuhaan tanan. I see. So bali ano lang, sibong lang gid ni nga semana bali no, sang Lunes lang kag sang Martes, results were released sang nagligad nga Miyerkules. After a day, yes. Ayan, grabe no. Congratulations for this fresh victory. And speaking of victory, katropang MR, kay sino mo bala gina-offer ang ining nga kadalagan? Yes, it's really great, no, to have someone, something to think of para kay Sinone during the, I don't know, especially during this mga very, very tough times. So, this is for those who actually continually believe in me when I have a little to no faith na nangyay sa akon kay abi ko, hindi ko na ganyan maubra. So, this is, of course, for my family, for my friends, to someone I know, you know who you are. And also, for my alma mater and for the one up above. Ayun. So they are the one who've been there. And worth it gid ang tanan nga support sa imo no kay ti ang imong journey naging victorious gid madamo sang kadalagan from graduating magna cum laude to being one of the tip notchers sa inyo sining nga examination. You finished strong, no? People would assume nga si katropang MR nakatapos ang sining examination with, hindi ko na magsala, 92% ang imo sining rating katropang MR. Almost lapit na lang no, sa perfect score nga 100. Pero for sure, madamo sa mga kultura natin would assume nga hapos lang para kay katropang MR ang ining nga examination. Kaya kung budlay ini, hindi man guro makakuha si katropang MR sang 92% nga rating. Ano bala kabudlay katropang MR ang inyo sining nga examination? Yung exam, actually mahirap siya, especially yung first day. Yung cluster 1 talaga yung ang pinaka-budlay. Amo na siyang diagnostic namon. So, during the exam, nakita, may sheets na silang ginahatag sa akon. That's, and then ginlagyan ko sang mga tali yung hindi ko sure and hindi ko idabalaan. So amo nang ang cluster 1 gid ang pinakabudlay, and that's mga 20 questions ata yung hindi ko sure. So so amo na sa first day pa lang I feel like sige, feel ko wala na ni, feel ko okay na lang ni sakon nga mapasaran ko kay 20 questions gid to. And then sa mga last 40 minutes ko lang din try nga i-discuss sa self ko nga dapat amo ning answer ko, and amo na mga hindi na padalong to 11 questions na lang yung hindi ako sure. So, I honestly, hindi man ako nakalabot ko 92% actually. So, yeah, thank you lang gadya nga nakapili man ko sang sakto nga answer during that time. So, sa mga cluster 3 and 4, sa time nga na, daw medyo okay na siya. That's the second day of the exam. So, okay naman yung mga exams. So, daw kaya man.
sa first day lang gid ang pinakabudlay, super. Ayun, so kumbaga the first na ginatest pa imong faith, no? Whether or not you will make it or not. So, luckily, do, nagbunga mo na yung first instinct, kay for sure, ang ginawang giginbasihan kung feeling mo anong pinakamalapit nga sakto nga sabat. Yes. Katro pa nga MR, speaking of kabudlay, no? Gin-share mo ng mga kung ano kabudlay, ang imo nga posible nga ma-share nga mga tips sa aton sini nga mga kauturan nga perhaps look forward man nga mangin isa ka board top notcher kaangay nimo. Oh, yes. Tips for those aspiring top notchers. I think discipline is very, very important. But also, the people that you have around you is something that also you need to consider. Kasi, bakit? Kasi in my case, when I started to lose faith in myself, no, from very, very, like, near zero na yung faith ko kasi sabi ko baka hindi ko na talaga matop. So, it's like, I borrowed it from them. So, ang advice for others, when it comes naman sa pagkuha ng exam or during the review season, you can try test banks, answering test banks, damo-damo nga test banks if you want. Or if you're like me na hindi magaling sa mga ganyan na part, you can read a book. You understand the concept para if mag-exam man bala, if hindi mo man matandaan sa mga test banks na yon, at least you know the concept kasi na-read mo. So, suli-sulion ka man, still may answer ka kasi alam mo yung concept na gina-ask sa question. So, yeah. Thank you for sharing that valuable tips sa katropang MR. For sure, mga tatak ini, no, sa aton nga mga kauturan, especially those who are also preparing for the respective board examination. Sa kabudlayan naman sa pagpreparar, included na diri ang pag-eskwela, ang pagpreparar sa board examination, ano kabudlayang imo sini nga ginagyan katropang MR antes malabot ang kadalagan bilang isa ka board top notcher? I honestly studied average of 2 to 4 hours a day. That's around August to December. And then after SINA, I do the things I love. I go to supermarket, I do walking, I cook because those are the things that I love. Because 2 to 4 hours a day lang na, because honestly, I lost momentum during that time. I'm not really getting the scores that I want. I'm not satisfied with the scores I want sa akong during my review season. So, sabi ko, hala, baka wala na ni kay ang mga scores ko hindi ang something nga gina-expect ko abi sa self ko. So, around January 26, no, dito pa lang ko na nabugtawan ko, hala, lapit na lang ang exam. No, doon nabugtawan ako to. So, sabi ko, hindi pa naman tapos, lapit na lang. Gani, nakulban ako. But since hindi pa nag-start, so it's not yet over for me. So, gidif sala ako during the mga exams before sa mga during review centers, gidif sala ako, at least I know better na. Amo na naging sabi ko sa self ko. So, yeah, sa mga time na to, January 26, 27, until February 7, every day, Ras and I go out, and mga around 2 p.m. na, nagagawa kami to study until 12 a.m. That has been our routine, no, until Feb 7. So, dogin clutch yung namon. So, kapani pa kay, everyday kami nga ara sa coffee shop. So, nasa ulo na kabarista ang amon nga name that time. So, yeah, studying is not really the hardest thing to do para sa akon. But staying disciplined and having a sound mind, amo nang pinakabudlay. So, yeah. As mentioned earlier, katropang MR, you graduated magna cum laude sa inyo sininga kurso sa BS Therapy. May mga kabudlayan gaman nga ginatubang how hard it is nga mag-eskwela sa inyo sininga kurso? I think if you love your subject, no, you love what ang gin-enrollan mo, if gusto mo, if you're interested in it, siguro you will think of the kabudlay as something, as an opportunity nga, oy, maka-learn ako di. So, yeah, mabudlay man gid, especially during the internship, makapoy gid as in, and makibot ka sa mga
kay try mo gid ya compare ang theoretical and ang actual gid. So damo gid adjustment. So may parts yes nga mabudlayan ka, but I think it's better to think of it as something mas mas maka-learn ka, and yeah, you use it as something to help yourself become better. Grabe ang imong optimism, no? Laka lang kita makasumalang sa mga tawong kaya i-convert ang fears into opportunities or challenges into triumphs. Katropang MR, to be honest, hindi man siguro ako isahanon sa mga though hindi familiar sang kurso nga respiratory therapist. Kaya kung hindi ko magsala, laka lang gid nga mga bulutuan sa bugos nga Pilipinas ang nagatanyag sang sining nga kurso. Can you give us an overview? Ano ba na ang inyo sining nga kurso? Yes, though bago man gid na siya, and sa CPU is the only nga nag-offer diri sa Western Visayas, I think, sa respiratory therapy nga course. And this is a 4-year course, so 3 years dyan theoretical and 1 year sa 4th year mo internship. Sa imong mga theoretical, you have your NEOPED, mga pulmonary function test. Bali ga focus gina sila sa cardiopulmonary na aspect. Bali if mag-work na, may mga misconception nga gapaaso lang daw. But respiratory therapists are more than that. No, makita mo na sila sa critical care unit. They are very important dyan kasi may mga patients tayo dyan na naka-MEC-vent. So they monitor, they manage, they troubleshoot whatever sa MEC-vent. They also do arterial blood gas, no? As kung mga rehabilitations, no, like your COPD or patients, may ara man na nga exercise test sila, also mga breathing exercises. Yeah, so respiratory therapist, so as may mga diagnostic man, mga PFT, bronchoscopy, as you all know, so arak man na sila. So more than the paasoting lang kami. Ayun. Thank you for highlighting sa sila ng mga career and opportunities. For us to imagine kung ano ang mga posible nga trabaho nga inyo nga pagasudlan, kag sa mga kauturan naton nga perhaps nag-consider man nga mag-eskwela sa inyo sila nga kurso, ano-ano nga mga trabaho ang posible masudlan right after graduating or securing a license for respiratory therapist? Yes, as far as I know, syempre sa healthcare, you can get kay may ara na nga sa mga nga need gid ang respiratory therapist. Also, may araman nga mga outsource sa mga company, like gaano sila sa mga ventilators, which is amo nang need para sa mga critical care ng patient natin. Then others can also teach. Yes, they can also teach. So ayun mga biyan ha, hindi lang paaso ang common misconception sa aton siningan nag-assist sa paaso. So madamo sa mga oportunidad ang nagahulat for those who are also eyeing nga mag-enroll sa siniyang kurso. Katrobang MR, bilang isa ka estudyante sadto, ano ikaw ka pisan nga estudyante? Kaina pa nato gina-mention nga you graduated magna cum laude. So people would assume nga permila ni guro si Katropang MR nagatuon or seryoso gini siya sa tanan nga bagay? Yes. Actually, MR, siguro si MR is the studious person I know. No? Kasi from kinder to college, if may gusto siya, she always work hard for it para lang makuha niya. So, yeah, kung when it comes sa mga friends, if mag-wonderman, yes, I have a lot of friends, good friends, and they are very, very crucial man sa parts, especially during my college days. So they made my college life also enjoyable. So, yeah, siguro, wala akong may mahambal nga iban, but she's the studious person I know. And I think nangin worth it man, kay nakalabot na siya din. Yes. Bali, high school or elementary pa lang, palatuon, palabasa, kanaya Katropang MR? I think it became a habit sa akon kay a hobby sa akon kay si Mama Abe. My mama is a teacher. So, yeah, though na-mold man ako sa Kumbaga kung ano ang ang mga ginaubra ni mama mo do na adapt mo man, yes. kay considering nga pag teacher damo libro nga ginatubang eh. Yes, though when it comes to learning, it
became a thing very, very interesting sa akin. Sa mga nag-wonder, ano ang rason naman ni Katropang MR to take this course, ang respiratory therapist? Kiti, balantaman nga, as mentioned, do stranger niya sa madamo nga mga Ilonggo. Yes. Only a few people know nga nag-exist ang ini nga program. So, paano nag-desisyon si Katropang MR nga among all courses nga posible kuhaon sa college, si Katropang MR yan nagkuha siyang BS Respiratory Therapy? Actually, during the pandemic, nag-stop ako school. So, nag-stop ako. But, ang respiratory therapy, na alam ko lang na, kay nag-immersion kami sa grade 12 ako. And then, naka-meet ako sa isa doon ka unit that naga-specialize sa cardiopulmonary. And then, sabi nila, muni, respiratory therapist na siya. So, doon na-intriga ako that time. So, sang ma-enroll na ko, hindi ko rin actually alam kung anong gusto ko. So, this specific course, it's interesting. So, ginsudlan ko. And also, I love science. So, it's a bonus na lang sa akin. And during pagsulod ko na, I get to love man gid ni. And it's very, very interesting man gid nga course. So, yeah. Katropang MR, ano ka nga year nag-stop or ano ka nga year nagsugod man sa pag-eskwela sa sininga kurso? Yes, nag-stop ako sang sang COVID, so that's year 2020. So nag-enroll ako 2021. Kumbaga do ang COVID ang nangin pala agyan man nga magkuha ka sang sininga kurso kay correct me if I'm wrong ha, maangot naton si COVID kay knowing problema sa respiratory ang Yes. COVID pandemic. So somehow that pandemic ang naghatag man isa sa mga rason kung nakalabot ka sa paggawa sa sininga kurso. Yes, mas naging important pagin sila during that time, no? Oo. So, amo pagin na actually ang one of the factors why I took this this course. Ayun. Katropang MR, no? Ang Valentine's Day buwas. Now, people would think about their hearts. Ano ka importante nga panumdumon sang tawo ang ila naman nga respiratory? Ano ka importante? Yes. Of course, it's very, very important kasi yung respiratory na parts ng imong body, it does not only talk about respiratory alone. It also affect other parts of your organ like your heart and the entire organ. So, it's very, very important na na you keep good hygiene within yourself. You make yourself you boost your immune system, you do your walking and all, you keep yourself from mga respiratory infections, so you hydrate and drink your vitamins. Ayun. Thank you for that reminder. Hakiti buwas nga daan for sure. Unod sa aton nga social media news feed ang tuhoy sa cardiovascular no sa aton sining heart and gina-emphasize nato no. We'll take this opportunity man to emphasize kung ano ka importante ang pag-alaga naton sa aton nga respiratory system. Speaking of respiratory, Katropang MR, few days from now mangin full-fledged ka ng respiratory therapy sang pungsod Pilipinas. What's that kay Katropang MR? I think sabi sa akon magpahuway danay because I deserve it and I also believe sa na. So sige mapahuway ko danay slight, no, I need to savor the moment, no. And then maybe after that, of course, I'll be doing the adulting things na to get a job and maybe in the healthcare or I'm also considering yung teaching. Wow, kagabay nga through you, madamo ang ma-inspire nga magkuha pa sa inyo sining nga kurso at madamo man sa mga kultura naton ang ma-produce nga top-notchers sa inyo sining nga program. Correct me, may I know Katropang MR, ikapila ka mo nga batch nga graduate sang sining nga kurso? Ika-fifth kami yung batch 5. So very, very young pagid yan, no? Kumbaga, Yes. budding program pa ang ining program sa CPU, ang respiratory therapies.
And yun, before we throw the last question, Katropang MR, may mga luyag kabala pasalamatan, may mga luyag kabala tamyawon. For sure, you are not alone in this journey. Madamo sa mga kulturan, grupo, organisasyon ang nagbulig para malabot ni Katropang MR ang imo sining kadalagan. Yes, of course. I have a lot good nga ano. So, first si Mama and Papa, ang family ko. And Inday, also si Manang Tao. Thank you for the support and all. My friends, thank you for listening sa mga rants ko. Also to someone very close to me for always being there when I have very, very little faith in me. So thank you for believing in me, for allowing me to cry on your shoulder. So thank you. To my teachers, lecturers, Kanday, Doc Julie and all. Sa akong review center, you guys are best. Thank you. Sa aking school, from pinakapuno, from SLES to BVNHS to WIT and CPU, this school helped me mold to who I am today. So thank you very much. And yeah, of course, through one up above there, I'm gonna be honest. I know I'm not that very religious na person, but thank you for listening to the prayers na halin sa people nga nag-believe in me, and also thank you for listening sa wishes ko sa last day of the exam. So thanks for giving me strength. So that's all. So thank you sa lahat ng nag-believe. And lastly, Katropang MR, for those nga nagapamati subong sa aton nga pagpangalagad, may mga mensahe kabala nga igabilin para sa aton sining nga mga tagpalamati, especially sa mga pamatanon sang WV. Yes, sa pamatan, sa tanan nga mga palamatanon sa Western Visayas, I can say walang imposible. There's nothing impossible. Ako gani, I'm just a kid, an ordinary kid from Barotac Viejo, no? But through the years of working hard, no? From kinder to college, finally, I was able to do something I can make myself proud of as well. But ang ako lang is, you can never go wrong with hard work. So, and also for those nga makuha sang exam, and ma-feel down man during the review, ibilin ko gini nga hanggat hindi patapos, you can still do something about it. So, you pick yourself up, you do the very best you can, and maski one last month pa na, one last week nga nabilin, as long as wala pag-start ang exam, still you can do whatever you wanna do nga best para sa imo. Para pag-abot sang examan and natapos na, you have no regrets. Kaya bala mo nga gindo mo yung best mo. So yeah. Yun, you can never go wrong with hard work. Thank you for emphasizing nga may padya ang tanan nga paghimakas, may padya sa Yes. tanan nga pagpangabudlay regardless of the situation. For as long as hindi pa tapos ang laban, tuloy-tuloy lang. Katropang MR, for your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas. Once again, congratulations kag padayon para sa bayan. Yes, thank you, thank you. There you have it mga biyan, si Katropang MR Balumet or Katropang Mary Rose Balumet ng aton siningaw rank number 3, a proud product of Central Philippine University, magna cum laude sa kurso nga BS Respiratory Therapy, and isa ka inanak sang Barotac Viejo sa probinsya sang Iloilo. So congratulations kita sa kay Katropang Mary Rose Balumet, at the same time sa iban pa nga mga top-notchers sa nasambit nga eksaminasyon. Ang istorya ng Katropang MR nagapamatuod mga biyan nga ang tanan nga kabudlayan, ang tanan nga paghimakas, may padya gid nga nagahulat. Kabay pa nga pinaagi sa istorya ni Katropang MR, madamo pa sa mga kauturan naton ang magakuha sang kurso nga BS Respiratory Therapy ka magabulig man sa paghahatag solusyon sa madamo nga problema may katanan sa aton nga respiratory system. Buwas nga adlaw mga biyan, adlaw sang paghigugma, adlaw sang tagipusoon. Pero kabay nga kadungan sini ang pagpanumduman naton sang iban pa nga mga sistema sa aton nga lawas. Kaangay sang aton nga cardiovascular system, reproductive system,
Importante man mga abyan ang aton sining respiratory system. Kasi kung wala kita nagaginhawa, paano kita makapadayon? 1:44 sa hapon. Gina-congratulate man naton ang aton nga mga abyan from Central Philippine University nga kaangay ni katropang MR Balumet nakatapos bilang top notchers sa ila sining 2026 Respiratory Therapies Computer-Based Licensure Examination. Joining the list of top notchers, ranked number 4 si katropang Rasta May Santiago del Rosario nga nakakuha sang 91.75% nga rating. Ranked number 7 sa Sandra Garciano Ebidosa. Kag katropang Beatriz Marie Leonor Salcedo galunsay nakakuha sang 91%. Ranked number 8 si katropang Hana Aulejero Cabangay kag si katropang Jea May Felisario Debil nga nakakuha naman sang 90.75% nga rating. And ranked number 9 si katropang Angelique Claire Niembra Manaay and katropang Danica Joyce Hernrose Amorga Sardoma nga lunsay nakakuha sang 90.50% nga rating. Ang 8 ka graduates kag top notchers nga aton sini nga mentionar mga abyan para rehong graduate kung produkto sang Central Philippine University. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:46 sa hapon. Standby mga biyan sa atong pagpanbalik duga nga mga updates kag impormasyon aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa.
Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 1:49 na sa hapon. Sige hapon nagpamati ka mo sa pagpakalagad sa programa You Connect. Mabiyan, please be informed nga kabahin sang selebrasyon sang Valentine's Day ang Iloilo City Government magahiwat sang Calle Real Street Night Market o kunang Calle Real Valentine's Night Market nga hiwaton mga abiyan sa Sunburst Park subong Pebrero 13 o kung karon alas 5 tubtob alas 12 sa tungang gabi. Ini magalawig mga biyan tubtob sa Domingo, Pebrero 15. And please be advised of the road closure in J. Ambasa Street, halin sa corner Guangco, padulong sa corner Ortiz, Mapa Street, Peralta Street. Expect moderate to heavy traffic around the area para sa sining aktibidad. You Connect. Sa maga sa ulog naman sa ila sining Valentine's Day, buwas nga daw o halong-halong gid mga abyan ha. Halong sa inyo sining pagbiyahe. Iti posible nga magtupa ang mga ulan bangod sa sining shear line. Pero according sa pag-asa kay ina mga abyan sa atong interview, generally fair weather condition ang magapangibabaw diri sa aton nga rehiyon. Pero mas mayugid nga nakapanginlaman kita, nagahalong kita, and from time to time nag-check sang panahon. Enjoy the weekend, enjoy the special day with your loved ones. Take this opportunity para tamyawon sa isa ka advance happy Valentine's Day. Akon nga asawa nga si Charis Ann Canarejo Harvas. Saran nga mga nagahigugma o padayon kita. Let's spread love sa City of Love. 1:51 sa hapon. Gustohon taman nga magpalawig pa kabaghatag sang dugang nga mga balita kag impormasyon. Sadto say mga biyan, wala na kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Thank you so much gid sa tanan nga mga nag-upod sa aton nga edisyon. Subong adlaw sang Biyernes, Pebrero 13 tuig 2026. By the way, sa maabot nga Martes Pebrero 17, holiday na naman sa bugos nga Pilipinas. Ago na tagaligwa ang selebrasyon sang Chinese New Year. Gali sa aton mga kauturan, may bastante pangalib. Pwede gid maka-expect sang long weekend pinagi sa pag-file sang leave sa maabot nga Lunes. Pero for sure madamo na ang nag-file subong. Magpa-pretend nga trangkasuhon, kasakit tiyan, pauna-una na lang mga biyan. 1:52 in the afternoon. 1:53 sa hapon. Sa ngalan na ginamang sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Sotahero sa studio. Kag sumuman Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon edisyon sang Youth Connect ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o